Presyo sa merkado, 3,000 yuan. Presyo ng benta, 160 milyon. Anong klaseng kalokohan? 160 milyon. May kakaiba talaga akong kakayahan. Ang susunod na i-auction ay 8 container ng huli mula sa dagat dito sa paligid at mga container na walang may-ari. Ang panimulang bid ng bawat container ay 3,000. Iyon ba ang container auction? 100 milyon. Ano ba ang laman ng container na yan at ganyan kamahal? Talagang ganyan kataas ang halaga. Kapatid, pumunta lang kami para mamasyal at makiusyoso. Huwag kayong basta-basta gagalaw. Iba ang larong ito sa mga pinag-aralan mong anti-gang propesyon. Swerte lang lahat. Oo, alam ko, host. Ang container na ito, ako ang mag-aalok ng 3,000. Grabe, Laoye, hindi mo ba sinabi na alam mo na? Alam kong sumali ka rin sa bidding. Ha ha ha. Hindi napigilan. Ano ngayon? Ngayon ko talagang alam na. Aalok ako ng 4,000. 10,000. Sige. 11,000. Mukhang baguhan pa lang ang batang yan. Saan ba siya galing? Ang container na ito, sa akin na talaga ngayon. Pakisuyo, bigyan mo naman ako ng mukha. Bigyan mo ang lolo mo ng mukha. May mukha ka rin naman. Kung gusto mong magsalita ng may bigat. Hoy, ngayon ko nga titingnan kung anong klase kang may bigat. 100,000. Array, ang tanga mo. Lahat dito pataas ng tig 1,000. Tapos ikaw, 10,000 agad. Mukhang baguhan ka nga. HMPH. Ngayon, panoorin ko nga. Kung makakapaglabas ka pa ng kahit anong saysay. Xiaofan, ikaw. Relax ka lang. May tiwala ako. Sa binatang ito, 100,000, wala nang may gustong magtaas pa. Anong klaseng taas presyong yan? Ang taas naman ng presyo. Sino bang bibili ng ganyang katanga? Akala mo ba mga kayamanan lahat dito? Sana mabunot ka ng isang container na puro punit na damit, pambihira. Ikaw, bata ka, naghahanap ka ng gulo, nakuha ni Wang Yu. Wala nang kailangan pang sabihin, okay. Dahil walang gustong magtaas, ang container na ito ay mapupunta na sa binatang ito. Ito na ang naipon kong sobrang pera sa loob ng maraming taon. Siguro nasa ilang daang libo, ikaw na ang kumuha. Hehe. Ang liit na babaeng ito, mukhang mayaman pala. Sige na nga, i-swipe mo na lang ang card ko. Alam mo naman, buwan-buwan, di ko nga nauubos ang 300,000 kong pambigla gastusin. Hindi na kailangan. Sa kolehiyo, may kinita rin ako sa part-time sa loob ng 4 na taon. Mas mabuting buksan na lang natin ang kahon. Palagi akong swerte. Ang lalaking ito ang nakakuha niyan sa halagang 10,000. Oo nga, bilasan natin at tingnan. Ano kaya ang mabubuksan natin, mister? Pwede bang buksan na natin ngayon? Buksan. Baka may lumabas na kayamanan. Ha ha ha, aba. Mukhang tumama nga ako. Buong set ng mga melita ang laman. Bilasan mong buksan at tingnan. Baka puro sirang damit lang. HMPH. Ano, natawa ka pa? Baka sa loob ng mga maletang ito, puro pera. Aba. Talagang damit nga. Ano bang minamadali mo? Ang dami pa rin ito. Wang Yu, Yuyu. Ako na ang magbubukas. Kayo na lang sa gilid at manood. Sige, sabay na nating buksan. Nabuksan na rin naman. Hindi pwedeng wala tayong gawin. Hindi sulit. 500 yuan. Hindi sulit. 800 yuan. Hindi sulit. Puro basura lang. Grabe, kahit hindi pa sigurado kung ano ang laman ng set ng mga maletang ito, maliban sa isang bagay na nagkakahalaga ng 1.6 na bilyon. Pero base sa mga laman ng container, ang di kilalang mamahaling bagay na ito, pwede lang na melita. Pero alin ba talaga ang melita? Isa-isa na lang natin tingnan. Hindi ako naniniwala, ako na. Ha, mabigat ito. Baka ito ang kayamanan. Kayamanan ka dyan. Tingnan mo kung gaano nakasayra ang lumang maletang ito. Pwede bang lumabas ang kayamanan? Napahiya na ako sa harap ng lahat. Sabi ng sistema, mahigit 100 milyon daw ang halaga. Baka ito na ang pinaka-importante sa mga kahon. Baka gold bars. Aba, nasa likod, huwag kayong magtulakan. Ano ba talaga ang nasa loob? Oy, huwag kayong magpaka walang emosyon. Sige nga, sabihin ninyo kung ano ang laman. Isang kahon ng mga pirasong metal na puhunan. Paano naging ganyang kalokohan ito? Grabe, isang kahon ng mga bakal na investment. Sino ba namang ganyan ka-bored? Ha ha ha, nakakamatay sa tawa. Itong kaong ito, sulit na sigurong higit sa 100 piso. Pare, ang swerte mo talaga. Xiaofan, nandito na lahat ng mga melita. Ang lalaking ito ay nakabukas ng 80 kilo ng mga bakal na piraso at isang bante ng lumang damit, pati na 36 na melita. Kabuuang halaga ay 800. Ha ha ha. Kaya ikaw ang nagsasabi sa akin na ang mga melita at sirang damit na ito ay nagkakahalaga ng 1.2 bilyon. Paano naman mangyayari yon? Pero siguradong hindi magkakamali ang sistema. Ibig sabihin, sa mga maletang ito, may nakatagong gamit na nagkakahalaga ng mahigit 100 milyon. Ha ha ha.
Grabe, ang ingay pa rin dito. Hindi ba ikaw yung nag-alok ng 100,000 bawat isa? Tara. Ituloy ang bidding. Tabi. HMPH. Hindi marunong magtansya sa sarili. Ha? Yeah fan, tingnan mo. May maliit na milita pa rito. Pero magaan lang. Mukhang basurang milita lang. Pinakamarami, 2 damit lang ang kasya. 3,000 lang ang presyo sa merkado. Ang halaga ng balik ay mga 1.6 na bilyon. Array. Nahanap ko na. Yuyu, anong klaseng brand itong milita? Mukhang mamahalin tong maletang ito ng Alagang Tatak. Mahal ba? Serye ng sports ni Alagang Tatak, mukhang balat ng buwaya ito. Hindi ko alam ang eksaktong presyo, pero siguradong di bababa sa 10,000. Ang mamahaling milita na to, ilang dosenang libo siguro. Ang ganda nito. Paano naman nangyari yun? Nako, parang bumalik na agad ang puhunan ko sa isang sirang kahon. Swerte mo talaga, HMPH. E di masusing tingnan natin kung ano pa ang nasa loob nito. Ang mahal na milita. Siguradong hindi ordinaryong tao ang may-ari niyan. Baka may nakakatuwang sorpresa pa sa loob. Lauye, anong ginagawa mo? May password lock itong milita. Nako. Kapag sinira mo, sino pa ang kukuha niyan? Pakiramdam ko may magandang laman ito. Grabe, puro pang araw-araw na gamit pa. Ni hindi na rin ito mabenta. Mukhang ilang taon na rin ang modelong ito. Siguro kailangang baklatin na lang at ibenta ng paisa-isa. Ay, Lauye, tingnan mo sa notebook. May ilang numero na isinulat sa gilid. Password, WCWCW 163X16. Hindi ko lang alam kung anong account o password to. Baka kaya, parang yung video na sumikat dati sa internet. Nakasulat doon ang account at susi ng Bitcoin. Ay, mahirap sabihin. Sa taas na to, account at password lang ang nakasulat. Pero hindi nakasabi kung para saan ang account at password. Baka laro. O baka gabay lang ng isang video site, pero sobrang malabo. Mahina ang tsansa na matukoy, hindi rin sigurado. Hindi ba may password ang notebook mo? Malay mo, password yan ng mga bank card. Ang tanga mo naman. Sino bang magtatala ng password dito? At saka, sino bang bank card ang may sobrang daming password? Tapos kombinasyon pa ng letra at numero. Eh oo nga rin, ha? Tapos kombinasyon na naman ng numero at letra. Mukha talagang hindi password ng bank card. Parang mas mahalaga pa itong milita. Nandito lahat ng laman ng milita. Yung bagay na may halagang 1.6 na bilyon. Siguro gamit lang din. Hindi rin to yun. 0 pesos. Grabe, unang beses ko talagang makakita ng bagay na ang presyo ay 0. Hindi na kailangan sabihin. Yung gamit na may halagang 1.2 bilyon. Siguradong yung bank card na nasa mga sobra na to. Sayang, anong silbi ng pera sa bank card? Hoy, bata. Ang tanging milita na may halaga ngayon, nabasag mo pa. Hahaha, mukhang talagang napunta na sa wala ang puhunan. Isa na lang ang natitirang bank card. Siguradong nasa 120 milyon ang halaga niyan. Ano ba to? Ano ba to? Hindi nga kaya 120 milyon to. 12 milyon lang yan. Mas may halaga lang ng kaunti ang box na ito kaysa sa mga card. Lauye, anong ginagawa mo? 120 milyon ang market value ng box na to. 120 milyon ang presyo sa pag-recycle. Saan kaya nagkamali? Bakit ibabalik mo pa lahat ng gamit? Sa tingin ko, 120 milyon pa rin yan. Pero nung chinek, wala namang nakita sa mga gamit na to. Ang layo naman yan sa katotohanan. Ayaw mo pa ring sumuko. Ay naku, ang mga bata talaga. Hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Mga kasama, dagdagan ko pa ng isang salita. Di ka naniniwala, ihahagis kita sa dagat para pakainin ng isda. Oy, tara na. Alis na tayo. Inilako na talaga tayo ng walang kaalam-alam. Bukod sa mga bank card na to. Lahat ng iba pang gamit ay may halaga. Kaya imposibleng ang mga to ang walang halaga. Sandali, pati ang notebook na yun, parang bank card din. 0 din ang halaga ng notebook na to. Lauye, may mali. Oo nga pala. Hindi rin to ang sagot. Hindi rin tugma sa kanya. Hahaha, ang account na nakasulat sa notebook na to, ay siyang account ng mga bank card na to. Wala bang password ang bank card? Yung ginawa gamit ang mga letra at numero. Tama nga. Nasa bank card pala ang pera. Bakit hiwalay na 0 ang halaga ng bank card? Ano ba talaga ang nangyayari? Diretsyong ipa-recycle na lang sa system. Sa ganitong paraan. Kahit paano niya gustong kunin. Siya mismo ang makakakuha ng pera. Lauye, bank card ba yan ng anong bansa? Hindi tulad ng sa atin dito sa Huaxia, no? UBP. Wang Yu, alam mo ba kung ano ang UBP na to? Bank card to ng bangko sa Switzerland. Bangko sa Switzerland, aling bangko ba yan sa Switzerland? Hindi ba bangko sa Switzerland lang yan? May kaibahan pa pala yan.
Maraming bangko sa Switzerland. Yung tinatawag ng karamihan na bangko sa Switzerland ay pinaikling anyo ng UBSA. Ang buong pangalan ay Bangko ng Switzerland. At itong bangkong to lang ang tinatawag na bangko sa Switzerland. Itong UBP, dapat bank card to ng ibang bangko sa Switzerland. Kaya may ganitong pagkakaiba. Akala ko isang bangko lang ang buong Switzerland. Naghanap ako sandali. Ang UBP ay isang bangko sa Switzerland na tinatawag na Bangko ng Switzerland. Ay, ito pala. Sa laki, numero 1 ito sa mga bangko sa Switzerland. Pero kahit hindi nito matapatan ang Bangko ng Switzerland, isa rin ito sa 7 malalaking pribadong bangko ng Switzerland. Hindi ba talagang hindi nagpapangalan ng bangko sa Switzerland? Pag magbubukas ng account, pwedeng gumamit ng totoong pangalan. Pwede ring alias o hindi nagpapakilala. Ang bank card ng bangko sa Switzerland ay hindi lang anonymous. Kundi basta may bank card at password ka, pwede ka nang direktang mag-withdraw. Baka hindi rin ito registered name ang card na to. Sige na nga, ay check na rin natin ang balita. Tingnan natin kung may maling nakakuha, baka sakaling may pera pa. Para sa akin. Pwedeng i-withdraw ang pera sa bank card na to. Kayong ang dalawa, anong tingin nyo sa akin? Lauye, sa tingin mo anong klaseng tao? Ang gagawa ng bank card na hindi nagpapangalan. Sa pangkalahatan, ang pera na ganyan may bahid. Una, ayaw nilang ibunyag ang pagkakakilanlan nila. Pangalawa, hindi malinis ang perang to. Kung mawala ang bank card, kapag pinalitan ka, ano ang gagawin mo? Syempre, magre-report ka ng pagkawala. Oo, kapag nawawala ang bank card, siguradong ipa-blockeo na yun. Pero kung hindi naman na-i-block ang mga bank card na ito, isang posibilidad lang. Base sa mga bakas sa notebook. Ang may-ari ng laptop na ito ay dapat taga-Dragon Country. Tapos, sa normal na takbo, kung ang taga-Dragon Country na ito ay isang negosyante at ipinapasa ang pera sa ibang bansa sa pamamagitan ng negosyo, posible na. Kahit magbukas siya ng bangko ng Switzerland card, bihira pa ring magbibigay siya ng pangalan na hindi nakapangalan sa kanya. Sa tingin mo, ang may-ari ng bank card na ito ay tama, ayos na, huwag na muna nating pagtalunan ito. Hindi pa rin natin alam kung may pera nga ba talaga sa loob. Paano kung tumawag muna tayo at magtanong? Anong tanong? Magbuo na ako ng tiket ng eroplano ngayon. Aalis agad ako. Pwede akong magpunta mismo sa Switzerland para magbukas ng account. O kailangan pa ng ganoong klase ng tao. Tansya ko, ang pera sa loob ay hindi bababa sa 10 milyon. Ang perang nasa loob, tansya ko hindi bababa sa 10 milyon. Ang astig mo, Wang Yu. Kaya mo pang i-analyze lahat yan. Hindi lang siguro 10 milyon. Pagsamahin mo pa yan sa Swiss francs. Baka nasa 100 milyon na rin. Hindi malaking bagay ang pera na yan sa abroad at hindi rin sulit na pumunta pa mismo sa Switzerland para magbukas ng bank card na hindi nakapangalan sa kanya. Tansya ko, ang halaga sa ilang bank card na ito ay hindi bababa sa 80 milyong Swiss francs. Ilang milyong Swiss francs? Magkano ang palitan ng Swiss franc? 1 sa 8. Ibig sabihin, ang 1 milyon ay 8 milyon. Grabe. Hindi mo malalaman hanggat hindi kinukwenta. Nakakagulat ang bilang na to. Hindi naman siguro totoong may ilang milyong Swiss francs dito, no? Hehe. Si Zhang Mazi ba yan? Gusto mong sumama sa Switzerland? Hihintayin pa kita roon. Ubusin natin tong laman ng container na to. Ayos, nasabi ko na sa kotse, paparating na. Tara na ngayon, yung kapatid na yun. Talagang gustong-gusto naming malaman kung may pera ba talaga sa bank card na yan. Pwede bang mag-leave tayo? Ititip kita, live. Pwede, ayos yang ideya. Mamaya, gagawan ko ng live room si Lauye. Tara na, Wang Yu. Grabe. Talagang pumunta sa Switzerland ang batang to. Baka naman may pera talaga sa mga bank card na yan. Sobrang exciting. Naglagay na ako. Ang akala kong walang laman, tinaya ko pa ng double. Ibinets ko lahat ng yaman ko, 2,050 sentimo. Kung may pera man o wala, dito na natin makikita. Tara. Hello, may maipaglilingkod ba kami sa inyo? Mga taga-silangan na naman. Ang mga taga-silangan na nakakapasok dito ay kadalasan malalaking kliyente. Sobrang kilala ko na ang mga taga-silangan na ito. Sinasabi ko ng walang paligoy-ligoy. Ang mga deposit ng mga taga-silangan sa bangko ng Switzerland ay sumasakop sa napakaliit na porsyento. Hello, kailangan kong mag-withdraw. Pwede sa kabila ang self-service withdrawal. Kung medyo malaki ang halaga ng pag-withdraw mo, pwede kang kumuha ng number at maghintay. Sige, salamat. Darating na, 22, 11. Ipapusta ko ang 2 supot ng maanghang na sticks. Ami. Ang walang kapantay na si Sun Dashi Ang, siguradong maraming pera ang lalabas. Marami-rami pa. 8 milyon ang puhunan ko. Mayaman talaga. Grabe talaga. Bibiglayin mo ako ng 100 taon. Talagang ang may pera. Ang laki ng kinita ng boss. Totoo nga. Hindi talaga kanya ang card na to. May ganito palang magandang bagay sa loob ng shipang container. Hindi ako naniniwala. 8 milyon ito, mga tol. 5 milyon at 400,000 dolyar. Mabubaliw na ako. Luhod na ako sa'yo, Xiao Fan. Ito, haha. Tingnan mo. Tama ang hula natin. Grabe, talagang ang may pera.
At 5,400,000 pa, ang kupal na to, sobrang malas talaga. Lahat ng swerte, sa kanya pa napunta, tingnan pa natin. Imposibleng puro swerte lang ang habol niya. Tingnan mo tong isa. Nalaglag ako, tapos 5 milyon na naman. Pagsamahin ang dalawang bank card, umaabot na sa 13,400,000 dolyar. Isang tao lang na may higit sa 100 milyon na puhunan, kayang makakuha ng ganito karaming pera, at naililipat pa sa ibang bansa. Hindi kaya siya yun. Sino nga ba? Mahirap sabihin. Ang pinaka nakakainis ay kayong mga naglalaro ng patago. Kuya Yefan, huwag na ninyong siyasatin ang natitirang mga bank card. 5 milyon bawat isa, kukunin ko lahat. 5 milyon bawat isa, gusto mo bang sunggaban ng butas kay Xiao Fan? Nakakatawa. Sa dalawang card na to, hindi bababa sa 5 milyon dolyar bawat isa. Paano mo nagawang bumili ng isa sa 5 milyon bawat isa? Kuya Yefan, yung natitira mong bank card, yung tig 8 milyon bawat isa, akin na. Sa panahon ngayon, ang dami ring dayok-dak sa pera. Ang kabuuang laman ng 20 bank card na to ay 12 milyon. Ngayon, lumabas na 11 milyon at 900,000. Kapag may 18 card na lang, kulang pa ng 10 milyon. 8 milyon bawat isa. Hindi ba't malaki ang kita? Ay, pero bakit pamilyar na pamilyar ang pangalan na to? Lao Ye, hindi ba si Zhang Mazi ang pangalan na to? Ikaw ang buntot ng kumot. Yefan, gusto kong bilhin ang bank card mo. Sabihin mo na nga, ibebenta mo ba o hindi? Hindi ibebenta. Kahit 8 milyon bawat isa, hindi ibebenta. Sobrang kumpiyansa naman ni Kuya Yefan. Zhang Mazi, ang kapal ng mukha mo. Sige na, Wang Yu, ituloy mo ang pagsisiyasat. Nanay ko, muli na namang halos 1 bilyong yuan. Mayroon bang? Kwentahin ninyo kung magkano na ang katumbas sa yuan. Grabe. Halos 1 bilyon at 2 milyon na lang ang kulang. Naiinggit ako. Ay naku. Namumula na sa inggit ang mga mata. Halos kapantay na ng tansya ng sistema. Yung perang naipon ng mga kartang ito sa likod, dapat sobra na yan sa 1,000. Suriin pa ba natin o hindi na? 10 milyong isang piraso. Huling pagkakataon na, Yefan, ibebenta mo ba o hindi? Medyo hindi tayo masaya. Pero huwag mong hayaang mapunta sa wala ang pera. Sigurado ka bang aabot ng 10 milyon? Oo, gusto ko. Lilipad na ako ngayon papuntang Switzerland. Direktang transaksyon. Pero sa simula, hindi ka pwedeng magtanong tungkol sa laman. Oo, gusto ko rin. Hintayin mo ako. Lao Ye, talaga bang ibebenta mo? 20 piraso, pero kahit 3 sunod ay may malalaking kita. Haha. Mas madaling ayusin kaysa habulin ng atraso. Benta ka ng 1 Mazi, hindi ka pa rin mapapahiya. Grabe, natakot ka ba sa kanya? Ahem. Tama si Kuya Yefan. Ano naman? Bro, tingnan mo ito. Medyo gipit lang talaga ako ngayon. Tingnan mo kung pwedeng ipalit ito. Item, misteryosong kaong kahoy na kulay lila. Hindi alam ang halaga sa pamilihan. Hindi alam ang presyo ng bili at benta. Hindi alam ang presyo ng bili. Hindi alam. Hindi kaya, isang tunay na kayamanan ito. Zhang Mazi, sigurado ka bang kukunin mo ang kaong ito? Ipapalit mo sa akin ang mga bank card na ito. HMPH. Zhang Mazi, ang kapal ng mukha mo talaga. Ni sa aso, ayaw mo pa. Ipapalit mo ito sa 10 milyon. Ikaw na batang walang alam, tumabi ka. Kuya Yefan, suriin mo mabuti. Hindi basta-basta itong hawak ko. Ito ang pamana ng pamilya ko. Kung hindi mo ipagpapalit, dadamputin ko na lang ito. Sandali, titingnan ko pa ulit. Lao Ye, nasipa ba ang utak mo ng asno? Sa tingin ko, itong bagay na ito ay isang lumang gamit lang. Wala pang 30 milyon ang halaga. Alam ko. Mukhang napasubo ka na, Lao Zhang. Wala ka na sigurong lusot ngayon. Ay, kalimutan na. Sino ba namang gagawan pa ako ng mabuti? Ganito na lang, ipapalit ko na sa'yo. Hindi pwede, tiyak na hindi. Bunot ka lang ng 3 ng basta-basta. 5, 4. Isa pang dagdag, pwede ka nang umalis. Sige, 4 na lang. Sandali, ang natitira, gusto ko na rin. 10 milyon isang piraso, ibigay mo sa akin ang account number. Ililipat ko ang pera sa'yo. Lao Ye, kung talagang ayaw mo na, ibenta mo na sa akin. Magbibigay ako ng 20 milyong isang piraso. Grabe, hindi pwedeng ganyan kawalang galang ang bata. Hoy, ikaw, batang walang modo, hindi ka marunong lumagong ng isinusubo. Si Yefan ang kapatid ko. Kung ganoon. Dahil pananggakuan ko na si Boss Zhang, at itong kapatid na si Dai Ocean, siguradong hindi pwedeng basta magsabi ng hindi totoo. Lao Ye, sige. Gaya ng usapan, 10 milyong bawat isa, kayong dalawa, ayusin na natin ang bayaran. Sige. Nakita ko rin na live ka ng live. Wala akong hinanap na impormasyon tungkol sa mga bank card na yan. Oo. Kontrata yan. Lagda at lipat ng pera. Hehe. Masaya ang pakikipagtrabaho. HM. Ni hindi pa baling kinita ng buhok ng batang yan. Kulitin mo pa ako. Paputok ka. Mukhang nakakuha ako ng malaking jackpot ngayon. Sige, una na ako. Sana pala rin ka sa mga susunod. Lao Ye.
May laman ang kahon na ito. Hindi ko alam. Bumalik muna tayo sa hotel saka natin pag-usapan. Wang Yu, huwag ka namang magtampo. Hindi ko ibebenta sa'yo. Sa totoo lang. Noon, totoo lang, medyo hindi ko maintindihan. Pero iisang dorm lang naman tayo noong kolehiyo. Sobra pa rin kitang kilala. Sabihin mo nga sa akin, wala bang pera sa card? Talagang walang pera, pero paano mo nalaman, maliit na hehe. May paraan ang taong marunong gumalaw. Ay, hindi ko rin pwedeng sabihin may system ako. Ay grabe. Tingnan na lang natin ang kaong ito. Ano kayang meron sa kahon na ito? May mekanismo pa pala ang kahon na ito. Buksan mo na, bilis. Dahil hindi pa alam ng system ang pagtaya dito, siguradong napakabihira at napakahalaga nito. Bakit walang laman ang loob ng kahon? Ang lalaking si Zhang Mazi, lintik na yun, dapat noon pa binuksan ang kahon, at kinuha na ang laman. Plano niya talagang mandayan ng iba. Kung ako ang tatanungin, Lao Ye, ikaw din, paano mo siya napalitan ng ganoon? Mukhang mas mababaw ito kaysa sa karaniwang kahon. Medyo makapal ang ilalim, ayos din ang pagkagawa. Makinis ang panlabas at may purple na rosewood sa loob, walang kahit kaunting tinik. Ano naman ang silbi niyan? Ang larong ito, kahit ilang milyong halaga, isang piraso lang, sa anti-gang merkado, isang hagit lang at ubos agad. Nahanap ko na. Anong tunog yan? Nasira. Ang kaong ito, talagang ang kakaiba. Ay naku, box in a box pa pala. Pero sobra naman yatang manipis ito, wala ka talagang mahuhulaan dito. Mukhang may kasaysayan na ang balat ng tupa na ito. Mukhang aabot pa ito hanggang sa panahon ng Qing. May guhit pa sa balat ng tupa. Ay, Lao Ye, tingnan mo agad. Mukhang mapa ang guhit na ito. Simpleng sketch lang ang pagkakaguhit. Mukhang isang bundok. Sa harap ng bundok ay isang lawak ng tubig. Sa bundok, bundok nga. Sa tubig, tubig nga. Nakaugat sa pagitan ng bundok at tubig. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng larawang ito? Lao Ye. Baka mapa ito ng kayamanan. Mukha nga. Sayang, bahagi lang ito ng lahat. Dapat may kalahati pang mapa. Mga bagay. Isa sa 5 hari ng Haring Gojian ng Yu, kayamanan ni Shida Kai. Ito kaya ang kalahating mapa ng kayamanan ni Shida Kai. Sino si Shida Kai? Nabasa ko na dati sa isang libro, ang tungkol sa paglalarawan kay Shida Kai, noong natalo ang hukbo niya sa Dado River, bago siya naglaho. Itinago niya lahat ng dala niyang kayamanan. Nag-iwan pa siya ng isang mapa bilang gabay. Nasa mapa ang 8 salita, kayamanan sa bundok at tabing ilog. Pero kung totoo ang nakasulat sa libro, itong kalahating mapa sa kamay ko, ano naman ito? Baka yung nasa kamay mo, ang totoong mapa ng kayamanan na iniwan ni Shida Kai sa mundo. Kasi hanggang ngayon, wala pa ring nakakatuklas sa mga kayamanan niya. Malaking posibilidad na peke ang mapang yon. Ibig mong sabihin, naloko na naman ang matandang yon na si Zhang Mazi. Ha. Ang saya nun. Lao Ye, may paraan ka bang malaman kung saan ito? Puntahan na natin agad ang lugar. Hindi ko matukoy. Masyadong malabo ang kalahating mapang ito. Hindi ko ma-confirm. Sandali lang, Siya Yuyu. Pamilyar sa akin ang bundok na ito. Parang napuntahan ko na ito noon. Sigurado ka? Hindi ako sigurado. Pero pwede nating puntahan at tingnan. Sige, magsasaayos agad ako ng gamit. Gabi pa ang alis. Siya Yuyu, nasaan ba yung lugar na sinasabi mo? Ang init ng araw, buong araw kaming umakyat sa bundok. Basa na pati pantalon ko sa pawis. Nandito na tayo. Ayan. Dito mismo. Ito na ba yung lugar na sinasabi mo? Parang hindi naman. Tama, hindi nga, pero baka mali lang ang kinatatayuan natin. Sa ngayon, may bundok at tubig dito. Kung tama ang lugar. Ayon sa mga salitang nakasulat dito sa itaas, dapat malapit lang dito ang kayamanan. At ang pinakaposibleng lugar ay itong bangin. Sa literal na ibig sabihin, may iba pa. Dapat tama naman ang tinutukoy ng mapang ito. Pero may kutob akong may mali. Hayaan na, maghanap na lang tayo. Wala akong higit sa 300 piso. Lahat ng ipon ko na to. Ubus na, tapos na talaga. Grabe, ako na nga lang may 200 piso. Ano bang sinasabi mo? Alam ko na ganito ang kahahantungan. Sa tusong ugali ni Ye Fan, hindi talaga siya papayag na malagpasan sa kayamanan. Bakit binigay mo pa sa kanya ang mana mong kayamanan? Hindi naman ganoon kadali, syempre. Akala niya kumita na siya. Pero sa totoo lang, hindi rin ako lugi. Sige, pupunta ako sa airport para bumili ng tiket. Isasama kita sa magandang lugar. 100% mali ito. Nalibot na natin ang buong bundok. Wala talaga. Lao Ye, baka may problema talaga sa mapang ito. Sa tingin ko, walang problema ang mapa. Ang problema ay sa direksyon na sinusundan natin. Tingnan ninyo dito.
Bukod sa mapang ito at sa mga salita, may ilang tuldok ng tinta sa mga bakanteng bahagi. Ano ang mga tuldok na yan? Sa totoo lang, hindi ko rin agad napansin. At halos pareho rin ang iniisip ko kay Wang Yu. Mukhang aksidenteng napadpad lang ang tinta. Haha, magandang gabi rin, Boss Ye Fan. Zhang Mozi. Na-check mo na ang bank card mo. Hoy, kinukonsinti mo na naman ako. Kasama ko si Jaurit Ian, nakaabot kami sa 250 yuan. Hahaha, Zhang Mozi, talagang malas ka sa punto mo. Kahit anong random na piraso ni Lao Ye, di bababa sa 5 milyon. Ang galing mo talaga, grabe, tumigil ka sa kakayabang dito. Ye Fan, siguro natuklasan na nila ang sikreto sa loob ng kahon. Haha, anong ingay dyan sa inyo? Baka nasa bundok na sila. Hehe, ayoko ring sabihin sa inyo. Nauto ka. Ang sirang scroll na yun. Ang Zhang family namin nakahanap na ng 3 henerasyon. Nakakatawid na kami sa mga sikat na bundok at malalawak na ilog sa buong bansa, di mabilang. Kaya kung sabihin sa iyo ng malinaw. Wala talaga yun, haha. Buwisit. Niloloko tayo ng lumang yan. Ye Fan, fake ba talaga ang treasure map na to? Baka naman talagang walang kayamanan, pero kung meron man talagang kayamanan. Baka matagal nang nakuha ng iba, sayang na sayang ang nararamdaman ni Lola. Habol ng habol, pero wala ring nahuli, di ko inakalang may araw ding ako ang matitira. Lao Ye, umuwi tayo ng magdamag. Hahanapin ko si Zhang Dog para makipag-settle, di ko kayang palampasin na maglustay lang siya at walang managot, hindi ko rin apelyido Wang. Siguradong hindi to nagmantsa lang ng langis nang di sinasadya, malamang sinadya pa nga. Ngayong gabi, siksik ang mga bituin sa langit, ang kakaibang ganda. Tingnan niyo ang langit. Lao Ye, nailoko ka na naman ni Zhang Mozi na demonyong yun. Tingnan mo pa ang mga bituin, as if. Kung susuriin mo ang mga mansang to ng maigi, sobrang ayos ang pattern. Ang mga bituin sa night sky, sa tingin mo, maaaring simbolo ba ng constellation ang mga mansang to? Iyan ang Big Dipper. Pero hindi ba sinabi ng matandang yun na fake to? Sabi lang niya, wala siyang nahanap noon. Ngayon, sigurado na ako, ang treasure map na ito ay dapat na sinusunod ang Big Dipper para suriin. Ye Fan, andan ang North Star. Pero kung susundin talaga natin ang direksyon ng Big Dipper, hindi tugma ang lugar na ito sa treasure map. Tanong ko sa inyo, noong pinilit si Shidakai na pumunta rito, anong season yon? Sa tala ng kasaysayan, April daw yon. Dapat huling buwan yun ng spring. Ang Big Dipper ay nagbabago rin kasabay ng mga season. Spring ginawa ang mapang ito, samantalang ngayon ay summer na. Kaya nagbago na ang posisyon ng Big Dipper. Kaya hindi pwedeng gamitin ang kasalukuyang posisyon bilang basehan. Ang hawakan ng Dipper ay tumuturo sa taglamig. Ang buong mundo ay spring. Ang hawakan ng Dipper ay nakaturo sa timog. Ang buong mundo ay summer. Kung tama ang hula ko, ang mga markang ito ang pinakatamang basehan. Tama, oo, tama nga. Halos lahat ng tanawin sa treasure map, tama lahat. Maliban sa hanay ng bundok sa 3 panig, pareho rin sa nasa mapa, pati isang kakahuyan, tumugma rin. Pero yung nag-iisang malayong loang bahagi, medyo hindi tugma. Oo, tama. Ayon sa paglalarawan sa mapa, ang pinakamagandang pwesto dito ay nasa bundok sa tabi ng tubig. Pero sa harap ko, wala naman talaga ang bundok na to. May isang mahalagang clue pa na hindi pa natin nabubuksan. Tingnan ninyo ito. Ang tubig sa ibabaw na ito, tubig din. Ang ibig siguro niyang sabihin, si Shidakai at ang mga tauhan niya. Ang punto, tingnan ang bundok na parang hindi bundok. At ang tubig na parang hindi tubig. Nasa taluktok ang tao ng bundok. Sinasabi mong hindi ito bundok. Hindi rin ito tubig. Eh ano pala ito? Hindi kaya sinasabi mo. Peke ba tong mapa ng kayamanan na ito? Tiyak. Kung hindi dahil kay Zhang Mozi, hindi ganyan kabait ang puso niya. Ang sabi ko nga, itong kayamanan, sadyang bihira at hindi basta makukuha. O sige, huwag na lang. Umalis na lang tayo. Ano ang nakita ninyo sa ibabaw ng tubig? Ano ba, kuya? Wala naman dito sa ibabaw ng tubig. Pagsamahin mo ang 8 salita, tapos tingnan mo ang refleksyon sa ibabaw ng tubig. Hindi kaya nasa ilalim ng tubig ang kayamanan. Tama, nasa tubig nga, pero kailangan pang tukuyin ang eksaktong kinalalagyan. Dahil nagbabago rin ang refleksyong ito, sino bang mag-aakalang ganito? Tatawagan ko na agad ang kagamitan, bukas na bukas darating na. Dapat noon pa hindi na ito patay na tubig. Pero ngayon, parang isa na lang itong lawa. Kaya pag dive na natin mamaya, kailangan ng lahat maging maingat. Pag may nakita, diretsyo na agad. Grabe, anong klaseng kalokohan ito? Takbo na, may halimaw dito. Glug glug glug, lulunukin ako nito.
Ako si malaking petang. Bakit may lumitaw na malaking petang dito? Takbo. Tapos na, wala man lang mapagtataguan. Bro anong gagawin natin? Sumisid na, bilis, sumisid na, bilis, sumisid na, bilis, sumisid na, bilis. Shit, naabutan niya ako. Tapos na tayo. Wala ka pa rin palang girlfriend, amigo, huwag ka nang magpastig, takbo na. Takbo na, Lauye. Wang Yu. Hehe. Ayos lang, takbo na. Xiao Fan, Wang Yu, tingnan ninyo. Ah. Buti na lang, buti na lang. Ano na, Lauye, papasok pa siya. Ah. Ay, napasubo ako. May pitang pala talaga dito sa tubig. Nakakagulat ako. Salamat kanina sa inyo. Wang Yu, kung hindi mo ako tinansya, laglag na ako. Grabe, bro, napakakapal ng mukha mo. Sige na, bilis tingnan kung ito ba ang lugar ng kayamanan. Kung wala namang problema ang lahat. Maglibot muna tayo dito. Dito lang siguro ang pasukan. Pakiramdam ko hindi tama ang pader na ito. Suriin ninyo ng maigi. Tingnan kung may mekanismo o kung anuman sa pader na ito. Pinaghihinalaan mo na may pasukan pa sa pader na ito. Lauye, tingnan mo nga, may mga sulat ba sa nobela? Kung tama ang hinala natin. Dito lang talaga ang pasukan, wala nang iba. Xiao Fan, Wang Yu, dali rito. Tingnan ninyo, parang may bitak dito. Sa direksyon ng bitak na ito, ay isang diregular na bilog. Kaya ang batong nakaumbok na ito ay dapat panakip sa kuweba. Tama si Yu Yu. Ang batong nakaumbok na ito ay panakip nga sa kuweba. Nasa loob lang siguro ang totoong sagot. Kung ganoon, ano pa ang hinihintay natin? Bilasan nyo at buksan itong batong ito. Napakalaki ng bato. Wala tayong dalang gamit, hindi natin mabubuksan. Mukhang tunay ngang likas na yungib ito. At ayon pa sa tala ng kasaysayan. Noon, inutusan ni Shidakai ang mga tauhan niya na itago ang kayamanan. Pagkatapos, naglaho na rin ang mga tauhan na yon. Mukhang totoo nga. Nabaon sila kasama ng kayamanan sa loob ng yungib. At mahigpit ang oras noon. Kaya siguradong wala ng panahon si Shidakai para magpakabit pa ng kung ano-ano kung napakadaling maalis ang malaking batong ito. Noon, ang mga sundalong na trap dito, madali rin sanang nabuksan yon. Kaya, nakuha na natin ngayon. Hehe, nakuha na nga natin. Imposible yan. Ha? Tingnan nyo nga kung pwede itong gawin. Grabe, may dala ka palang pampasabog. Haha, ito ang tawag na handa sa lahat ng laban. Sige na, lumayo muna kayo. Tignan ko nga, grabe, may butas na talaga. Nasa loob kaya ang kayamanan. Malaki ang tsansa. Pero mag-ingat ang lahat sa mga mekanismo. Ako na ang mauuna. Medyo malamig dito sa yungib. Parang kinikilabutan ako. Buto. Huwag kang mag-alala. Sa tingin ko, ito dapat ang mga sundalong nagbantay sa kayamanan noon. Kung tama ang hula ko. Mukhang dito na nga tayo nakarating sa tamang lugar. Grabe, lalo Parang may maliit na butas doon. At may 8 malalaking kaong kahoy sa loob. Ito na ba ang kayamanan? Grabe. Hindi na ako makapaghintay. Papasok muna ako at titingnan. Dahan-dahan, obserbahan muna natin. Mag-ingat, baka may mekanismo dito. Hindi naman palasyo ang ganitong yungib. Bakit magkakaroon ng mekanismo dito? Likas na yungib ito. Pero tingnan nyo ang lupa dito. Pantay na pantay ang sahig dito. Hindi tulad sa labas. Punong-puno ng batong nakakalat. Ang pinaka-importante ay ang pwesto ng 8 malalaking kaong kahoy na ito. At pati ang hugis nito. Isa itong 8 trigrams na ayos. Kayamanang pinuprotektahan ng misteryosong 8 trigrams na array. Mahal ang kayamanan. Pero mas mahal ang buhay. Mukhang tama nga ang hula. Ito ang kayamanang iniwan ni Shidakai. Talaga ba, lalo Tingnan mo ang pwesto at hugis ng 8 kaong ito. Talagang tipikal na 8 trigrams na ayos. 8 malalaking kaong kahoy sa gitna at may 2 malaking bato sa paligid. Kung titingnan natin mula sa taas, mas malinaw pa yon. Ibig mong sabihin,
Talagang may mekanismo rito, hindi kaya ang kalapit na kayamanan. Kailangan na nating bitawan ito. Huwag muna tayong magmadali. Pag-aralan muna natin ng mabuti ang sitwasyon ng yungib na ito, tapos maghanap tayo ng paraan para mabasag ang mekanismo. Xiao Fan, tingnan mo nga, parang may sulat sa pader. Ang dinastiyang Tianzhou ay di mabubura. Ang tinutukoy ng Tianzhou ay ang kahariang Taiping Tianguo. Sa apat na salitang ito lang, masisiguro ng mga sundalo yun ng kahariang Taiping Tianguo. Wing Wang, sundan ninyo kami at nakarating dito. Tumakas siya sa ilog para iwasan ang mga sundalo. Nagkataon na nanganak ang kanyang asawa. Nag-utos ang hari na magdaos ng piging sa loob ng 3 araw. Sa tingin ni Ye Fan, hindi naman malayo ito sa kasaysayang nakasulat. Hay, hindi talaga nasunod ang tadhana. Pagkalipas ng 3 araw, bumuhos ang malakas na ulan. Nahirapan silang lumikas dahil hinarang na ng mga sundalo. Wala nang maisip na plano ang hari. Inutusan niya kaming itago ang lahat ng kayamanan dito. Ang mga bungo rito ay mga tauhan ng hari. Ang 8 malalaking kahoy na kahon na yun ang dapat na kayamanan. May nakasulat pa dito, dinala ko rito ang aking 80 tauhan para itago ang kayamanan. Bago kami umatras, nag-utos ang hari na tabunan ang lagusan ng malalaking bato. Nakulong kaming lahat dito, sinubukan naming humanap ng ibang daan. Pero 10 araw kaming hindi nakakita ng liwanag. Nagpatayan ang mga kasamahan ko, namatay sila ng hindi sa oras. Ako at ang huling 10 kasama ko. Sa huling lakas namin, gumawa kami ng mekanismo. Kung sino man ang makakabasa nito, tandaan, huwag maging gaaman. Dahil kung hindi, walang katapusang sakuna ang darating. Mukhang tumutugma ang lahat sa kasaysayan. Ang mga taong ito ang ikinulong dito ng hari. Siguro dahil natatakot siyang may kumuha ng yaman nila sa hinaharap, mali man o tama. Hayaan na natin ang kasaysayan. Bro, tingnan mo ang kalansay na ito. Parang nakasandal lang siya sa dingding habang nalalagutan ng hininga. Bro, ano to? Ang tatak ng hari. Tatak talaga ito ni Shida Kai. Walang nakasulat sa likod. Hindi ito yung ordinaryong token para makadaan. Mukhang ito ay personal na token na ibinigay ni Shida Kai sa kanyang mga pinagkakatiwalaang general. Kaya ang taong ito. Noong nabubuhay pa, dapat ay tauhan talaga siya ni Shida Kai. Mataas ang katungkulan at pinagkakatiwalaang tauhan. Bro, may halaga ba tong bagay na to? Konti lang ang mga token na naiwan mula sa panahong Taipang, at ito ay pagmamay-ari ni Shida Kai, kaya napakataas ng halaga nito para sa pananaliksik. Hindi na matatawaran ang halaga nito. Yaman na tayo. Haha. Hindi ko akalain na ang kayamanan ni Shida Kai na walang makahanap ay matutuklasan din natin. Kanina noong naghahanap kayo, may nakita pa ba kayong ibang lagusan? Bakit mo pa kailangang maghanap ng ibang labasan? Pagkatapos nating makuha ang yaman, hindi ba pwedeng bumalik na lang tayo sa pinanggalingan natin? Gusto mo pa talagang kunin ang yaman? Hindi mo ba nabasa ang huling linyang nakasulat? Kapag ginalaw ang yaman, walang katapusang sakuna ang mangyayari. Bro, naniniwala ka dyan? Pananakot lang yan sa mga tao. Sa tingin ko, nagpapanggap lang silang misteryoso. Huwag tayong padalos-dalos. Mas mabuting maniwala kaysa magkamali sa huli. Maging maingat tayo. Tama ang sinabi ni Ye Fan. Sa tingin ko, hindi rin natin dapat ipagwalang bahala ito. Bro, edi bakit pa tayo pumunta rito? Titignan lang ba natin tapos aalis na? Ha, bakit kayo nandito? Siyempre, para ituro nyo sa amin ang daan. Zhang Mazi, wala kang kwenta. Paano mo nahanap ang lugar na to? Hindi mo ba alam ang kasabihan? Na may nagmamasid sa likod. Akala mo ba hindi ko alam na may hawak kayong mapa ng kayamanan? Napakaswerte talaga ng amo mo. Gusto ko lang namang sumubok. Akala mo ba hindi kita mahahanap? Haha, maliit lang pala ang tingin ko sa'yo. Hindi, sobra lang ang tingin mo sa sarili mo. Huwag mong sabihin wala akong ibinigay na tsansa sa'yo. Ngayon, umalis ka na agad. Kung hindi, huwag mong sisihin ako kapag pinabayaan ko kayong manatili rito para magsilbi sa kanila. Hayop, kami ang nakakita nito. Subukan ninyong galawin ang kayamanan na yan. Haha, mga walang hiya. Wala kayong karapatang magsalita rito. Kahit ang tatay ninyo, hindi niya magawa ang ipagsigawan ng pangalan niya sa harap ko. Hoy, Zhang, tingnan mo. Sa kabila, punong-puno ng 8 malalaking bol ng kayamanan. Ngayong ito, sa wakas, makakabawi na tayo. Nasa ilalim ng bubong si Wang Yu, kaya napayuko siya. Sa pagkakataong ito, talo tayo. Dalhin ninyo ang kayamanan at umalis na kayo. Noong kaharap mo si Ye Fan at ang Piteng, hindi ka naman nagpatumpik-tumpik. Ngayon na kami ang kaharap mo, bakit parang nauutal ka na? Hindi pa rin ako naniniwalang pababayaan ko siyang makaalis. Sundin mo si Xiao Fan, Wang Yu. Haha, tara na. Buksan na natin ang mga bol, mga kapatid. Ye Fan, bakit mo ako hinaharangan? Ang loko na ito, nakuha na ang kayamanan. Baka hindi niya kami palalampasin. Kung ganun, mas mabuti pang sabayan natin siya. Sinabi ko na, may bitag dito. Kapag ginalaw ang mga kahon sa loob, siguradong may mangyayaring masama. Ano ngayon ang gagawin natin? Sandali. Ay, isang bundok ng ginto pala ito.
Mukhang sayo dapat ito, Yefan. Ang laki ng bundok na ito ng ginto. Magkano kaya ang halaga nito? Hindi lang ito purong ginto. Tansong bundok na may halong ginto ito. May tala pa sa kasaysayan. Paborito ito ni Shida Kai. Mas mahal pa ito kaysa jade na pakwan ni Empress Sexy. Haha. Talagang sinwerte ako. Hindi ko inakala. Ang kayamanang iniwan ni Shida Kai, tayo ang nakahanap. Nakatunganga pa kayo dyan. Ano pa ba? Bilasan ninyo. Iahon ninyo ang mga kahon. Naalala ko na yung 8 kaong kahoy. Mukhang isang 8 pintuang pormasayo nito. Ano ba yung 8 pintuang pormasayon na yan? Tama, ang 8 pintuang pormasayon. Nabasa ko na yon sa mga sinaunang aklat. Napakasimple lang talaga ng prinsipyo ng 8 pintuang pormasayon na ito. Gumagamit lang ito ng pormasayon ng 8 pintuan ng langit at lupa, panorama, na may walang katapusang pagbabago. Jingtang, kung gusto nating sirain ang pormasayon na ito, kailangan munang hanapin ang lokasyon ng buhay na pintuan. Ano ba yung buhay na pintuan? Parang lalo lang akong nalito, nakakakilabot. Sa langit at lupa, may 8 masuswerteng pintuan, kasama ang pagbubukas, pahinga, buhay, at 3 pintuan. Ang kamatayan, gulat, at sugat ay 3 masamang pintuan. Ang gitna, o at balon, ay balanse. Kung gusto mong sirain ang 8 pintuang pormasayon, kailangan mo munang hanapin kung nasaan ang buhay na pintuan, at saka iugnay sa mata ng pormasayon. Saka lang posible na masira ang pormasayon. Kung hindi, maaari nitong ma-activate ang mga bitag. Ibig sabihin, kapag ginulo nila ang mga kahon na yon, ma-activate ang bitag. Mukhang ganoon nga. Na-activate nila ang bitag. Aray, ang balakang ko. Ano pa ba ang ginagawa ninyo dyan? Bilasan ninyong tulungan ako. Haha, Zhang Mozi. Iyan ang tawag na ganti. Bigyan kita ng 2 salita. Deserve mo yan. Ang lahat ng sakuna ay nagmumula sa kasakiman. May sasabihin sa iyo si Zhang Mozi. Sa buhay, may mga pagkakataong mapapasa iyo rin ang tagumpay. Sa tadhana, huwag pilitin ang hindi para sa iyo. Mukhang hindi para sa iyo ang kayamanang ito. Nagkamali ako, pakiusap, iligtas ninyo ako. Ayoko na ng kayamanang ito. Talaga, ayoko na. Ililigtas kita. Panaginip na lang yan. Mukhang ito na ang tadhana. Kung hindi dahil sa inyo na nag-trigger ng mekanismo, hindi ko rin madadala ang lahat ng kayamanang ito. Sige, kontakan muna ni Wang Yu ang taong nakausap na niya dati. Ilabas na lang natin ang mga gamit. Paano naman ako? Pag nailabas na, natural na ililigtas ka rin namin. Pero tungkol sa dalamong mga taong yan, ikaw na ang bahala sa kanila. Tumawag na ako ngayon sa lift at mga tauhang dadating dito. Mag-ingat kayong lahat. Puro kayamanan ang nandito sa loob. Paanong pinalampas lang ni Lolo Zhang Mozi ito? Modernong lipunan na kasi, hindi pwedeng sobrahan. Sige, iwan na lang natin sila rito. Bahala na silang humanap ng paraan para makalabas. Diretso tayong pumunta sa villa mo. Hindi pa tapos ang usapan na ito, Yefan. Yefan, bubuksan na ba natin ang kahon ngayon? Hindi na ako makapaghintay. Bago natin buksan, linawin ko muna ang mga gamit na ito. Hati tayo sa 3. Ang treasure map na ito, nakuha mo kapalit ng bank card. Hindi namin pwede. Tama, ayaw namin. Kasama rin namin binili ang ship and crate na ito, kaya dapat pantay ang hati sa kayamanan. Iyan ang kinita mo sa sarili mong diskarte. Ano ang kinalaman namin doon? Kahit ano pa, ayoko. Kung ayaw mo, wala nang kapatid-kapatid. Ayos. Sige, ibigay mo na. Pero isang bahagi lang ang kukunin ko. Kung hindi. Kung walang kapatid-kapatid, edi walang kapatid-kapatid. Pinakamalaki na ang tatanggapin namin ay isang bahagi. Ang batang ito sa tubig, sinagip pa ako ng buhay. Hay nako, bahala na. May sistema na ako ngayon. Hindi na rin pababayaan ang pagkakataong ito. Siguradong matutulungan ko silang kumita ng malaki sa susunod. Sige, huwag na nating patagilan. Bilasan na ang pagbukas ng kahon. Nangangati na ang mga kamay ko. Hindi na kaya. Sige, simulan na natin. Ang pirasong ito ay ang espada ni Haring Gojian ng Yu. Tanso ang materyal. Ayon sa detalye, ito ang pinakamahusay na espada sa mundo, ang espada ng hari. Tinatayang nagkakahalaga ng 6 na bilyon. Grabe, seryoso, talagang ang espada ni Haring Gojian ng Yu. Ha, ang espada ni Haring Gojian ng Yu. Nako, iyan yung espada ng dakilang mandirigmang natutulog pa lang, pero nilalasap na ang pait na ginamit ng isang henyo. Hindi ba ito ang kayamanan mula sa huling panahon ng Changkyo ng Yu? Bakit nandito pa yan? Napakabihirang yaman yan. Yefan, baka mali ang tingin mo. Hindi pwedeng mali. Ayon sa tala, ang espada ni Haring Gojian ng Yu ay may habang 55.6 cm. Ang katawan ng espada ay pangunahing may itim na geometrikong disenyo at ukit na parang ulap. Ang harap ng katawan ay may relief ng halimaw. May inlaid na asul na salamin, at ang likod ng talam ay may ukit na ulap. May inlaid na berdeng batong parang pino. Ang dulo ng espada ay bilog.
Ang panlabas ay naka-arco na parang sisidlan. Sa loob ay may 11 napakapinong magkakasentro na bilog, at may tali ng sutla sa hawakan, at may 3 singsing na ukit. May maitim na hugis diamante na guhit sa magkabilang panig ng talam. Sa harap, may asul na batong hiyas na nakapalamuti. Sa likod, may berdeng batong may guhit na parang pine flower. Kumpleto na ang lahat. Grabe, kung totoo nga. Lao Ye, yaman ka na naman nito. Xiao Fan, sigurado ka ba? Gusto mo bang tawagin natin ang mga eksperto para sabay nilang suriin? Hindi na muna. Dapat halos tama na. Tingnan ninyong mabuti ang bahaging malapit sa hawakan. May 2 linya ng ukit, 8 letra lahat. Haring Gojia ng Yu, sariling espada. Wang Yu. Humanap ka ng papel na A4. Ang lupit. Mahigit 2,500 taon na, pero ang talas pa rin. Totoo, hindi lang maganda ang pagkakagawa. Pagkalipas ng mahigit 2,500 taon, klaro at pino pa rin ang ukit. Walang kahit kaunting kalawang. Tawagin man ang pinakamahusay na espada sa mundo, hindi rin sobra. Siya Yuyu, hindi ba may auction house ang pamilya mo? Estima ng presyo ng maayos. Kailangan pa ba ng estima? Isa itong kayamanang walang kapantay. Kung kailangan talagang lagyan ng presyo, tiyak na hindi bababa sa 10 bilyon. 10 bilyon. Masyadong maliit ang tingin mo, pakiramdam ko. Hindi bababa sa 5 bilyon. Hindi pwede. Hindi na pwedeng buksan pa. Napakahigpit ng pagkakasil ng mga kayamanan dito. Kung bubuksan pa ulit, baka masira. Ipapagawa ko agad ng isang silid na vacuum. Saka na natin buksan. Aabutin ng hindi bababa sa 3 buwan ang paggawa. Mas mabuti pang diretsyo na tayo sa amin. May vacuum room ang auction house namin. Kailangan lang ng kalahating buwan para maayos at ma-inspection. Oo. May top-level appraiser pa kayo sa bahay. Ako na ang magpapasando. Sige. Tatawagan ko para ayusin. Hoy, sino dyan? Na-auction na rin ang container. Sige, sandali, magtatanong muna ako. Lao Ye. Naalala mo pa ba yung tungkol sa container noon? May kaibigan akong nakakuha ng contact sa isang pantalan sa Amerika, na dalubhasa sa ganyang trabaho. Wala ring nangyari nitong kalahating buwan. Bakit hindi natin tingnan? Pwede rin. Di bukas. Alis na tayo. Nakaayos na ang lahat. Sapat na ang kalahating buwan. Haha, sakto, magbubok na ako ng ticket ngayon. Sa pagkakataong ito, maghuhukay din ako ng super yaman. Xiao Fan, ito ba yung overseas na blind box ng mga container? Wala namang pinagkaiba sa atin. Hindi pa alam ang balik na presyo. Ano bang kalakaran to? Baka naman kahit foreign goods, pati sistema nila wala ring alam sa presyo. Ang container na to, galing sa Bukirin sa Alaska, dahil hindi pa nabayaran ng buo ng may-ari, kaya inilabas at pinalobong ibinente sa publiko. Ayos pa rin, ayon sa reglamento, may 1 minuto kayo para magmasid. Panimulang presyo, $100. Kalia, malinaw na ba? Sigurado bang lens ng kamera ito? Walang duda, tama ang nakita mo. Ang nasa larawan mismo ay lens ng kamera. Sa round na ito, anuman ang mangyari, hindi tayo pwedeng sumuko. 1,000 kutsilyo. Ha, yelaw. Tingnan mo nga, puro kalokohan pala ang laman dito. Ni Aso nga, ayaw nito. 11,000 kutsilyo. Lao Ye, hindi mo nakita yung nakasulat dito. Ay, alam ko na. Hoy, gusto mo silang lokohin ng isang bagsakan. Ang container na bitag talaga. Sino ang mauna? Siyang mapeperwisyo. Di ko alam kung anong multo ang nagbitaw niyan. Nakaisip pa sila ng ganyang kakaibang setup. Banibiktima ba nila yung mga treasure hunter na di marunong magbasa ng Chinese? Hehe, huwag na lang nating sabihin sa mga Baka mahalata pa nila. Nakita ko yung larawan, kung di ako nagkakamali. Ang batch ng mga paninda na mukhang galing sa bansang namumulaklak, mga elektronikong gamit. Mabenta ang mga electronic goods ng pamilyang namumulaklak. Isa sa mga kahon, lens ng kamera. Yung iba, malamang cellphone at laptop. 15,000 kutsilyo. Kakakita ko lang, lens ng kamera ang nakasulat sa kahon. Sa ibaba, may 3 karakter, pero di ko sila kilala. Ako rin, di ko rin sila kilala. Pero alam ko, kapag isinalin sa Chinese ang salitang camera, 3 letra. Ha, di ninyo kilala. Ako, kilala ko. Bro, tuturuan kita basahin yung 3 letrang yon. Sa bote pa ng Warmong Cup, TSK, pati Warmong Cup, nakunan pa ni Fan, boss. May bank card din kaya dito. Imposibleng puro lens ng kamera lang ang laman dito. Sabi ng host, ang container na dahil hindi mabayaran ng may-ari ang hulog, kaya inilabas at ipinabenta na lang. Kung ordinaryong paninda lang, di ba mababayaran ng may-ari ang hulog? 3,000 kutsilyo. Saan ba galing tong dayuhang Pwede kang sumali sa bidding, pero pwede bang dagdagan mo pa ng 230? Kung matapang ka, dagdagan mo na. Kung kaya mo, kagatin mo nga ako. Mukhang tao to ng pamilyang namumulaklak. Siguradong kilala niya ang 3 letrang yun. Mukhang tunay ngang kayamanan. 5,000 kutsilyo. Kahit mas mataas pa ang presyo, wala lang. Basta lens ng kamera ang laman. Siguradong di tayo malulugi sa round na Kung sa ibang kahon naman, cellphone at laptop ang lumabas, nagsasalok tayo ng kita na parang dugo. 11,010 kutsilyo. Dayuhan. Kung kaya mo, taasan mo pa. 20,010 kutsilyo. Gusto mo ba akong ubusan?
Girl, magkano pa ba ang natitira sa atin? Lahat ng puhunan natin, ilalabas natin. May 50,000 kutsilyo pa. 50,000 kutsilyo, dayuhan. Kung matapang ka, dagdagan mo pa. Basta may lakas ka pang magdagdag. Iyon na yan. Yung dayuhan, Chinese pala. Marunong siyang magbasa ng Chinese. Alam niya yung litrato ng lens ng camera. Sa ibaba, kung ano ang nakasulat. Naglakas loob pa siyang makipagsabayan. Ibig sabihin, talagang determinado siya sa kaongta. Sa wakas, pwede na akong kumalma at magwagi ng buong tapang. 50,000 kutsilyo. Ang basurang container na to, lagpas 300,000 na ang presyo. Hoy, halos pareho lang. Lauye. 50,000 kutsilyo lang, gusto mo na akong takutin. Kahit para sa dalawang salitang hindi ko alam, dahil sa sistema, kunin din natin ang container na ta. 50,000, deal. Congrats, Xiaohei, boss. Sandali. Hindi pa ako nagdadagdag ng presyo, tapos na ang oras. Wala ka ng pagkakataon, ha, kumusta? Ang lakas naman ng loob ng dayuhan na to, nakikipag-agawan pa sa akin. Parang nakalimutan mo na kung kaninong teritoryo ito. Blackmail ah. Pwede pala to, ha, ang daya ng lumang to. Diretso ng iSend sa akin, pati sa message, humihingi pa ng 1,000 ginto, pero sulit na rin. Oy, mukhang yayaman tayo ngayon. Baka may isang kahon ng Apple phones doon, at Apple na laptop. Kung maayos nating may proseso lahat yan, mabubutas tayo ng higit sa 1,000,000. Ay grabe. Sa dami ng perang kinita natin, paano natin to gagastusin? May naisip na ako. Anyayahan muna natin ang mga bro para magpaka-enjoy ngayong gabi. Napakasama ng dayuhan na yun. Dapat talagang turuan natin siya ng leksyon. Sumunod ka na lang at matuto ka sa akin. Bro, malayo na ang mararating mo. Hindi mo kami matutulungan kung wala ka. Mga kaibigan, hindi pa nga natin nabubuksan ang kahon. Sobrang yabang mo naman. Hindi ka ba natatakot na makita ang buong kahon na puno ng thermal cups? Sasampalin ka ba namin sa mukha? Hindi pa ako nakakita ng taong ganyan katapang. Ngayon na ang oras para ipakita ko ang lakas ko. Bubuksan ba natin ngayon? Buksan mo. Ha. Umupo ka at hintayin mong mapahiya ang dalawang walang hiya. Wala ka pang hiya, pinagtatawanan mo pa si Efan. Masyadong magaan ang kaong ito. Hindi man ako nakakita ng lente ng high-end camera, pero hindi ako kumain ng baboy. Nakita ko na ring tumakbo ang baboy, baka high-tech na talaga ngayon. Maraming high-tech na produkto ngayon ang pinapagaan na ang timbang, pati ang Apple phones ngayon, mas lalo pang gumagaan. Sigurado yan. Itong mga lente sa kahon, tiyak na gawa sa high-tech. Yaman na tayo. Thermal cups. Ang high-end na lente ay mahal na kalakal. Kahit hindi pa ako nakakita ng lente ng iba, alam ko pa rin kung paano ay ship, pero siguradong hindi to ganyan kamagulo. Kung basta tambak lang to ng walang ayos, tapos na tayo. Bro hey, hindi inaasahan, ang ganang material ng lente na to. Baka nga high-tech na material ito. Narinig ko, ang pinakasikat ngayon ay nano. Thermal cups, kahit ano pa yan. Basta may dalawang salitang yan, mahal na agad. Sa tingin mo, sa loob ng kaong ito, nano lens ba ang laman? Ay, bahala na. Swerte na lang. Minsan, masaya rin maging utu-uto. Gusto kong makita kung ano bang itsura ng high-tech sa alamat. Lagot, walang laman dito. Ninakaw ang high-tech lens natin. Ha, kayong dalawa talaga, mga buhay na biro. Ikaw ang magbukas ng kahon. Sobra naman, sayang ang talent mo. Makinig ka sa akin. Ang pagsasalita na may tono ang tunay mong tahanan. Bro hey, ano bang gusto niyang sabihin? Tanga, thermal cups to. Hindi yan bastos na kahon ng lente na yan. Niloko tayo. Eh di sana, hindi tayo naging 200% rich. Buti na lang, may pananaw ka. Kung hindi, tayong dalawa ang lubog na. Hehe, lauye. Magkano kaya ang pwedeng maibenta ng insulated cup na kasama sa isang set na kahon? Bawat piraso, mukhang peke pero may dating na kayamanan. Ang presyo sa merkado, $5,000. Hindi pa alam ang presyong mababawi. Talagang kayamanan nga. Ang isang ito, $5,000 ang binigay para lang maangkin. Naging 5,000 na ang presyo sa merkado. Pero hindi pa rin alam ang presyong mababawi. Ang kaong ito ay galing pa sa loob ng bansa. Kaya, malamang, ang laman nito ay naisingit palabas mula sa loob ng bansa. Ano man ang dahilan. Hindi pwedeng basta pabayaan ang pambansang kayamanang ito na mapunta sa ibang bansa. Kahit hindi ganoon kamahal ang isang insulated cup. Pero marami riyan, hindi basta kayang buhatin. Hindi bababa sa 1,000 ang laman ng set na kahon na ito. Kung $10 ang tansya bawat isa, ang batch na ito ay aabot ng kahit $10,000. Insulated cups. Ngayon, hindi mo nakita ang target na tubo. Kahit konting balikpuhunan, sapat na. Hindi rin biro itong si Xiao Fan, mukhang tuso. Kung ayaw mo, kunin mo na lang ang mga insulated cup na ito. May tindahan din naman kami. Mas mabuting tulungan na lang natin sila. Akala ko wala ka ng tindahan. Ikaw na among Chino. Pasensya na sa pag-abala ko sa inyo. Sana, bilang magkakasama sa parehong hanap buhay, tulungan mo naman kami minsan. Alam ko, sa kritikal na sandali, si Yuyu pa rin ang maaasahan. Narinig ko na may kasabihan kayo ng mga Chino, ang pagsagip ng buhay ay parang pagtulong sa 17 antas ng impyerno. Pakitulungan mo kami. Magpapasalamat kami sa iyo habang buhay. Buti na lang at may kasamang dayuhang lalaki, mas madali silang mahayla sa tubig.
$5,000, akin na ang set na kahon na ito. Deal. Huwag siya lolo, akala mo siguro kumita ka na. Ang market value ng mga insulated cup na ito ay $10,000. $5,000, siguradong lugi ito. Pero yon ay sa ideal na sitwasyon lang. Kung hindi may benta, isa lang din itong bante ng basura. Walang saysayang pagkapagod. Sinong hindi tatanggap? Ang tanga. Ha, talaga. Sana, mamaya ay makatawa ka pa rin. Nako, si Xiaohei, malas na naman. Basura pero may bumibili rin. Grabe, may kayamanan pala. Sa tingin ko, antigo ang kaong ito. Malamang, mahal ang laman nito. Loye, ikaw na ang magbukas. Bilasan mo, basagin mo na ang kandado at tingnan natin. Ang yabang mo rin, ha? Alam mo rin naman na mahal ang kaong kahoy na ito. Kung ganoon, anong klaseng kandado kaya ang babagay sa ganitong mataas na uri ng kahon? Sinasabi mo ba na mahal ang kandadong ito? May kayamanan pala sa loob. Mukhang ginto ang kandadong ito. Tama, kandadong ginto nga. At isa pa, antaygang bagay na ito na may edad na. Nakakita na ako ng katulad nito sa tindahan ni Peter. Ang kandado pa lang, aabot na ng hindi bababa sa $100,000. Peste, 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 peste ka. Ang $10,000 ko. Ang $10,000 ko. Hehe, ang sabi mo hindi raw tama. Ang kandadong ito, hindi bababa sa $100,000 ang halaga. Naku po, ang kandado, nagkakahalaga ng $100,000. Magkano kaya ang halaga ng laman nito? Napakababa ng nakuha, kaong kahoy lang naman ito. Pero ang dating parang bakal na ginto. Ano ba, Xiao Fan? Ang kaong ito ay gawa sa itim na kahoy. Mahal ba ang itim na kahoy? Ano ka ba, ang itim na kahoy ay mas mahal pa sa ginto. Ang itim na kahoy na ginawang ganitong kahon, ay kabilang sa pinakamahusay sa pinakamahusay. Isang kayamanang hindi kayang bilhin kahit may pera ka. Ha? Morado na kahon na kahoy. Presyo sa merkado $3,000,000. Ako, $1,300,000,000. Nanay ko, ano kayang kayamanan ang nasa kahon na ito? Ano na, Xiao Fan? Wala rin tayong susi, hindi mabuksan. Maghanap ng bakal na alambre. Sandali, pupunta ako. Laoye. Paano mo pa bubuksan ang kandado? Hehe, hindi ko kaya. Pero ang sistema, binigyan ako ng sistema ng kakayahang makakita sa loob. Madali lang buksan ang kandado kapag gamit ang X-ray na mata. Huwag muna pansinin yan. Tingnan muna natin kung ano ang nasa loob. Sandali lang. Ang kaong ito na may halagang $10,000, akin na. Gago ka ba? Isang lock lang, aabot na sa milyon. Ikaw ang may $10,000, napakabuti mong mamatay sa kung saan. Totoong tanga. $10,000 lang, pag naging bilyon pa yan, halos pareho na. Ha, ginto ba ito? Grabe, ang maskarang ito mas mahal pa kaysa sa kahon. Dapat talaga mas mahal ang kahon kaysa sa maskara. Sa pagbili ng pako, mabubuo mo pa ang butas. Sabi pa niyan, ikaw na bulag. Tingnan mo ng maigi. Ito ang maskara ng maalamat na si Tutankhamun. Maskara ni Tutankhamun. Isa sa 10 pinakawalang kapantay na kayamanan sa buong mundo. Halagang $10,000,000,000. Anong maskara? Bakit parang hindi ko pa narinig yan? Hari ng mga sumpa, narinig mo na ba? Isang kayamanang pangkasaysayan, Tutankhamun. Para sa sinumang may alam sa kasaysayan at arkeolohiya, hindi pwedeng hindi alam ang sikat na pangalang ito. Maalamat na. Hari ng mga sumpa. Tama, si Tutankhamun. Hindi lang yon. Sa sinaunang kasaysayan ng Ehipto, ang pinakamagaling na hari sa paglusob. Pero ang kanyang libingan, ang siyang kumakatawan sa tuktok ng sining ng sinaunang Ehipto. Dahil dito, si Tutankhamun ay isa sa pinakatanyag na paraon. Nako. Sabi mo nga, ito na ang maskarang yon. Sa akin ito, akin ito. Kapag lumapit ka pa ng isang hakbang, hindi ko iuurong ang pagkikita mo sa Diyos mo. Huwag mo akong ganyan. Ang cute ko talaga, $5,000 lang, nakabili pa ako ng pambihirang kayamanan. Pagsisisihan ko talaga ito. Kawawa namang mukhang dayo, buhay na buhay ang dating. Lalo na itong bagay na ito, sobrang mahal. Magkano ba talaga ang halaga? Mahirap sabihin. Pagkatapos ng lahat, walang kayang bumili ng bagay na ganito. Ang tingin ko, hindi ba ginto lang ito? At ang mga batong nakabaon dito at ang makukulay na salamin, at itong kakaibang hugis na palamuti sa itaas. Ang harap ay mga lawin na Diyos at mga Diyos na ahas. Sumasagisag sa itaas at ibabang Ehipto. Sa ibaba ay may nakalaylay na balbas. Sumasagisag sa Diyos na si Osiris. Sa buong buhay ni Tutankhamun, nababalot ito ng hiwaga at kulay. Ang mga unang nakapasok sa gintong libingan ni Tutankhamun, lahat ay biglang namatay sa iba-ibang dahilan. Kaya tinawag din si Tutankhamun na hari ng mga sumpa. Ang pangalan ni Tutankhamun, kaya rin ay sa kanluran, kung saan sumisikat ang mga misteryosong pag-aaral. Kilalang kilala, kung hindi ako nagkakamali. Ang gintong maskara na nahukay ni Tutankhamun.
Dapat nasa loob na ng museo ang lahat ngayon. Gintong maskara, paano ito napunta sa kaong pangkargamento na may mga tasa na pampainit mula sa China at naipadala pa papuntang Alaska? May sumpa pa raw, ang alamat ng sumpa ni Tutankhamun. Lahat yan ay galing sa kanyang gintong tore. 2 linya lang sa pader, pero ginulo na ang tulog ng mga iskolar. Sabi raw, babagsak ang Diyos ng kamatayan na si Zhang Kaichi sa ulo niya. Ano ang 2 linya? Walang kahit sinong may maruming intensyon ang pwedeng pumasok sa libingang ito. Gusto kong sakalin siya na parang ibon. Ang sakto lang, ang unang grupo ng mga artisan na pumasok sa libingan, at ang mga Britong mamumuhunan sa paghuhukay, talagang sabay-sabay silang nawala ng misteryoso, kaya lalo itong naging mas lalong nakakatakot sa paglipas ng panahon. Kaya tuluyan ang itinuring na hari ng mga sumpa si Tutankhamun, pero kalaunan, napatunayan, na pawang peking kwento lang ang mga sinasabing sumpa. Peke ba? Paanong hindi ko alam yan? Oo, peke talaga. Ang gintong tore ni Tutankhamun ay nakasara na sa loob ng 3,000 taon, at sa loob nito, pinatay ng nakal-alasong singaw ang ilang dosenang tao. Huwag mong gawing sobrang simple. Lauye, magkano ba talaga ang halaga ng larong ito? Prizes ito na pangpasalin lahi. Talagang hindi pwedeng sukatin sa pera. Kailangan itong maipadala agad pabalik sa bansa. Kung hindi, hindi ko maisip ang magiging kahihinatnan. Bawal itong ilabas at ibenta. Ano bang silbi noon? Kung ang libingan ng ninuno ninyong pamilya ay binakbak ng iba. Ano ang mararamdaman mo? Sino bang hindi makikipagsapalaran sa kanya? Bingo, ganito ang ibig sabihin ng gintong maskara. Parang halos kapareho lang ng libingan ng mga Ehipsyo. Sa tingin mo, ano kaya ang gagawin nila kung malaman nilang ninakaw ito? Ano kaya ang magiging reaksyon nila? Sige, susundin ko ang gusto mo. Agad akong hahanap ng espesyal na paraan para maibalik ito sa bansa. Pero itong mga bagay na ito, paano na? Magagandang bagay na rin naman ang mga tasaang pampainit na ito. Tingnan mo, hindi rin basta-basta mapapabayaan ang mga maliit na itim na yun. Ang bait naman ng konsensya mo. Ayaw ko niyan kahit tumalon pa ako mula rito. Ayaw ko rin ng isang tasa mo. Ay hindi, nagkamali lang ng intindi. Wala akong sinasabing ipapadala ito sa iyo. Ang ibig kong sabihin ay baka pwede nang ibenta agad sa harap ng mukha mo. Ikaw. Nakakainis ka naman. Lauye, nakakuha ka lang ng kaong halos kasing halaga ng isang buong lungsod. Isang bagay na pangpasalin lahi. Tapos tinitingnan mo pa ang isang tasaang nagkakahalaga ng 10,000 dolyar. Bakit hindi mo pinapansin ang kaong ito ng mga tasa na pampainit? Presyo sa merkado, 10,000 dolyar. Bawas ang 5,000 dolyar na gastos. May 4,000 dolyar pa ring malinis na kita. Parang pinulot lang sa kalsada ang perang yan. Huwag na, huwag na. Ano ba ang negosyo ninyo? Kahit ilang libong dolyar na kita, ni hindi ninyo pinapansin. Hahaha yeah fanboss. Walang problema. Sa tingin ko, hindi rin masama ang tasaang pampainit na ito. Kung gusto mo, ipaparaffle na lang natin sa mga kapatid. Kailangang maayos. Sa ibaba pa ni Lauye may 2 kahon ng kargamento. Baba tayo at kuhanan pa ba natin? Hindi na, sapat na ang nakuha natin ngayon. Kapag may nakita pang maganda, saka na lang. Nakita ng sistema na may na-activate na space function sa mapanganib na sitwasyon ng host. Space system, space. Ayos, maganda yan. Sa wakas, pwede na akong kumpiyansang itago ang mga kayamanan. Kung kumalat ang balitang nasa akin ang gintong maskara, baka mabaliw ng tuluyan ang mga Ehipsyo. Kaya mas mabuting itago na lang ang kayamanang ito. Ayaw kong pakawalan ito kahit sa kabilang buhay. Ano ang gusto mong gawin? Kung hindi ka kumbinsido, bibigyan kita ng pagkakataon na maghanap ng isang lugar. Labanan natin sila ng harap-harapan. Hindi, ako ang minamaliit ninyo. Talagang may alam ka. Nakita mo rin pala, luging-lugi na kami. Kaya gusto kong makipagkasundo sa inyo para kumita. Gustong kumita sa kasunduan, kaya gusto kong makipagkasundo sa inyo para kumita. Lumayas ka, lumayas ka, lumayas ka. Hayaan mong matapos ni Wang Yu ang sasabihin niya. Hindi ako ang gusto ng pera. Ganito kasi, may ibebenta akong bagay sa inyo. Hindi ko alam kung tatanggapin ninyo o hindi. Ano ang ibebenta mo sa akin? Tingnan mo muna ito. Ito ang sistema ng lupang titulo ng bukirin. Sistema, detalyadong impormasyon ng isang misteryosong lupain. Detalye, pagkatapos bilhin ito, may makukuha kang hindi inaasahan. Hindi biro ang lugar na ito. Tama, eksakto ang hula. Ito ay patunay ng karapatang magpaunlad ng isang oil field. Ano ang ibig mong sabihin sa patunay ng karapatang magpaunlad ng oil field? Ipakilala mo ang sarili mo. Ako si Dulles. Bukod sa pagiging treasure hunter, isa rin akong profesional na oil hunter. Unang beses ko palang makarinig ng oil hunter. Matinding pagod at tiyaga ang ginastos ko para makuha ang title deed na ito. Plano ko sanang kumita ng malaki rito. Pero ang swerte, minsan pa iba-iba. Ngayon, wala na akong sapat na puhunan para maghukay pa. Kung tungkol sa taong ito, hindi ako naniniwala kahit sa isang bantas niya, maging container treasure huntman o stone hunter. Sa totoo lang, sugal din ang oil hunter. Kapag sumampa ka sa mesa ng sugal, sugarol ka na. Tanging tanga lang ang maniniwala sa sinasabi ng sugarol. Sabi mo may langis sa bukirin na ito. Masisiguro ko yon ng 100%. Hindi simple ang bukiring ito na may lawak na 150 acre. Nakuha na ang 2 mataas na ani ng oil field sa magkabilang gilid. Kung walang aberya,
Sa lupaing ito, malaki ang tsansang may malaking oil field dito. Batay sa tansya ng mga taong may alam sa industriya, tinatayang aabot sa 20 bilyong dolyar ang halaga ng oil field na ito. 20 bilyong dolyar. Ang laki ng kita sa pagpaunlad ng langis, isa itong napakalaking oil field. Siyempre, hindi ito may kukumpara sa maliliit na oil field. Kung ganon, bibilhin mo ba ang title deed na ito? Oo, sige. Magkano ang gusto mong ibenta ang bukiring ito? Hindi bukirin ang binibente ko. Isa itong napakalaking oil field. Ang oil field na ito ay nagkakahalaga ng 20 bilyong dolyar. Binibente ko ng 2 bilyong dolyar. Hindi ba sobra na? 2 bilyong dolyar. Hehe, ang binili ko ay bukirin. Wala akong pakialam sa kahit anong oil field. Siguradong wala ng 2 bilyong dolyar. Kung talagang gusto mong ibenta ito sa akin ng 1 milyong dolyar, kukunin ko na. 1 milyong dolyar. Ang laki naman ng patong. Hindi kaya biglang umalis ang taong ito. Masyadong mababa ang 1 milyong dolyar para sa taong ito. Pabigyan pa ako ng isang hakbang. 800 milyong dolyar. Iyan na ang hangganan ko. 200 milyong dolyar. Iyan din ang hangganan ko. Sobrang layo ng agwat ng hangganan ng dalawang ito. Mukhang hindi na uubra ang negosasyong ito. Nabenta na sa 300 milyong dolyar. Sa pagkakataong ito, may pwesto na rin tayo dito. May sistema na. Susunod, kukunin ko ang lahat ng kayamanan sa lupang ito.